Did. Ayan. Yes, all right. Good morning, good afternoon po sa lahat ng participants na andito right now, 'di ba, sa Zoom event natin. Okay, pakitype po ako, I am blessed, 'di ba? Kung ikaw mismo, feeling blessed ka ba right now kasi andito ka sa magandang event natin. Ayan, sige po, pakitype po ako ng I am blessed para makita natin, 'di ba, kung napaka-active ba ng participants natin right now kasi itong mga speaker natin right now, 'di ba, hindi po to sila basta-basta. Kaya gusto ko, before ko po talaga sila tawagin, dapat nakapokus po tayo. Okay, kasi konti lang naman tong oras na ilalaan dito. I know for sure, pag natapos nyo po talaga, di ba, yung event natin ngayon, your life will never be the same again. Ayan, alright? So, ayan, ang dami ko na po mga nakikita nagko-comment po. I am blessed. Thank you po sa napaka-active na participants natin. And okay lang po ba malaman kung saan po ba umaabot yung Zoom event natin? Ayan, pakitype ako ng saang bansa ka ba ngayon? Para at least alam namin, di ba, saan ka ba inabutan ng Zoom event natin? Ayan, watching from Singapore kay partner Evelyn, shoutout po sa inyo dyan. And ayan po, watching from Pasig kay Coach Junape. Hello po sa mga andito. And di ba, before ko po talaga simulan yung event natin ngayon, tong big event natin, gusto ko lang po magpapakilala. Kasi siguro nagtataka kayo right now na sino ba tong pogi na nagsasalita sa harapan nyo. Alright, kasi I know for sure, it is my first time talaga na mag-host. Kaya, diba, so pakilala po ako. I am Coach Jerome Claro po, dating construction worker at the same time, pamangkin ng OFW na isa lang din sa natulungan dito sa AGG company natin. And I am your host for today. And ayan po, pakita ulit ako ng I am excited. Diba? Kung excited ka na din ba talaga matuto right now, excited ka na din po ba talaga na ma-inspired sa mga sharer natin mamaya. Na-imagine niyo po, yung mga sharer natin, magkakapatid, pero grabe yung naging resulta dito sa business na ginagawa natin. Alright, ayan, pakitype ako ng I am excited. O yan, dami nang nagko-comment. Okay, so ayan pa, before ko talaga i-start yung event natin, gusto ko lang po i-acknowledge, diba, yung presence ng mga mentor po natin dito na si Mentor Apple Bagatan. At the same time po, diba, yung mentor ko po dito, si Mentor Christian D. Villarino and Mentor Selpa Villarino. Kasi sila din po talaga yung naging dahilan kung bakit meron tayong ganitong kagandang event sa umagang na to. Alright, so ayan, paki-comment din ako, pasalamatan niyo po yung coach na nagdala po sa inyo dyan. Okay, dito sa event natin kasi sila din po talaga yung angel, okay, yung anghel sa buhay nyo para makapasok kayo sa event natin. And ayan, shout out po sa natin, sa 40 participants. And I do believe, di ba, this event right now is not only meant for you. Okay, kaya i-share nyo pa po talaga sa mga kakilala nyo, kamag-anak, ka-relatives, katrabaho, para hindi lang po ikaw yung ma-inspired. Hindi lang po ikaw yung blessings ngayon, di ba, sa event natin. And keep sharing the link po natin sa event natin kasi itong first speaker na tatawagin ko po talaga, sobrang excited na din po talaga nito. And hindi po ito basta-basta. And I do believe, di ba, na ready na din po talaga to na makapag-inspire sa inyo. Okay, so hindi ko na po papatagalin. Gusto ko lang po, mag-comment ulit kayo dyan ng number 1. Kung loud and clear po ba yung boses ko. And paki-comment ka ng number 1 para at least mag-start na din po talaga tayo sa event natin. Ayan, number 1. And thank you po sa mga active participants natin kasi I do believe yung energy ng speaker natin, nagmamatter yan sa mga participants. Tama, kaya dapat lang kung andito ka lang naman sa event natin, 'di ba? Santa muna yung ginagawa mo. Focus lang. Ano lang naman yung konting oras natin na ilalaan mo dito, pero dito naman din mag-start na magbabago yung perspective ng buhay mo o yung buhay mo mismo nang dahil sa company natin. And ayan po, okay, number 1. And kung wala ka pa pong notebook and ballpen dyan, much better, kumuha ka din. Para at least masulat mo din yung mga ibabagsak po ng mga speaker natin, ang mga sharer natin. Okay, so ayan, nakikita ko na po excited na din po talaga yung first speaker natin. So, hindi ko na po papatagalin. Tong first speaker na tatawagin ko, he is a senior high school student, at the same time, 200K achiever, and travel qualifiers, and a rising star
achiever ng company natin. Please help me welcome our first speaker, Coach Paul Joseph Villarino. Okay, so anyway, yes, good morning, good afternoon sa lahat ng participant po natin. Lahat nandito, so grabe no, almost more than 15 na po tayo. So before that, guys, gusto ko lang muna malaman if narinig lang po ba ako. Okay, kindly comment number 1 if narinig niyo yung golden voice ko po. Ayun, so kindly comment ng number 1. Okay, number 1 at number 1. So in short, narinig niyo yung golden voice ko po, no? So before that, guys, gusto ko lang po muna pasalamatan, 'di ba, yung napaka-poging host po natin, 'di ba? Poging-pogi yung host natin, no? Grabe yung lakas ng energy talaga, kaya habang nakinig pala ako sa host po natin, grabe talaga yung yung energy na pag-welcome talaga sa akin. So thank you so much Coach Jerome sa napakalupit ng introduction nyo, and then thank you so much din behind sa ganitong klaseng event natin, Mentor Apple Bagatan, Mentor Div, and especially Mentor Selfa Villarino for having me na magto-talk ngayon dito sa event natin. So, before that guys, di ba, I do believe excited na excited ng lahat ng andito right now. And of course, di ba, ang goal ko right now is pakita sa inyo ano ba yung buhay na nag-aantay sa inyo dito the moment gagawin niyo po ito siya. Kasi nga, kagaya mo lang din ako, nakikinig, nanonood, just like you po, di ba, nakaupo lang din. And naku-curious lang din kung paano. And right now, isa na din ako sa natulungan din. Fast forward din, dito ko na din na-hit, di ba, yung mga lifestyle na hindi ko naranasan way back nung kabataan pa ako. Pero kabataan ko naman ngayon. So, anyway, ngayon, without further ado na, mag-share lang ako ng screen para sa ganun, meron kayo ma-visualize at makita kung paano din ako nag-start po dito. Okay, so nakita lang ba yung screen ko po? Ayan, comment naman ng I am ready lang yung yung screen ko po. Okay? Kasi dapat talaga dapat ready ka talaga yung i-share ko right now, and I hope 'di ba ma-inspired po kayo, and I do believe then after mo mapanood itong story po namin, kami po magkapatid, talagang dito rin mag-open talaga yung mind natin. Ano ba yung buhay na nag-aantay sa inyo dito? Okay? So, ayun, nakikita lang ba yung screen ko po? Nakikita lang? I am ready. Ayun, okay, kitang-kita na no. So, hey guys, gusto ko lang po magpakilala ulit. By the way, tama po yung sinabi ng host po natin. I'm Paul Joseph Villarino, and I'm start this business at the age of 17 years old, and now 19 years old na rin po tayo, no? So, napakaganda lang kasi nga dito sa negosyo natin, hindi tinitingnan ano ba yung background mo. Walang discrimination, ano ba yung pinagtapos mo, ano ba yung nilakihan mo, hindi po yung tinatanong po dito. May pangarap ka, okay, pagtrabahuin po natin. Okay, so ngayon family business na rin namin ito siya ginagawa, and mamaya pakinggan niyo po yung mga success story po ng mga brothers ko po ngayon, ng mga poging-pogi. Okay, so ako po yung bunso sa magkapatid po sa amin, and sunod-sunod na po yan. Ako yung bunso, magkapatid sa amin, and pangalawa at the rest na yung panganay sa amin magkapatid. So dito ko din naranasan na makapag-travel din, local, di ba? Kahit saan supalok dito sa Pilipinas din. And dito ko na rin yung 6-figure earner din talaga dito sa community na meron tayo. Okay, so yan po yung background ko, and of course then gusto ko lang din muna paano ba ito. Kagaya mo lang ako, ito po yung life ko. Hindi po ako lumaking mayaman or lumaking may titulo na pinagmana. Wala po, guys. Umaga lumaki po ako kagaya parang from scratch, from ordinary to something. Kung nakikita mo dyan sa tatlong picture na yan, yung first picture na yan nakakain ng champurado. Kumbaga, that was the time, lumaki po ako sa Bantayan Island. Doon po ako lumaki sa province po namin, sa mga lola at lolo ko. And nakakatuwa lang kasi nga, yung time na yon habang lumalaki ako, yung parents ko po, kung familiar kayo, kung kilala nyo kay Mentor Selfa, and yung papa ko po, andun po sila sa city, nagtrabaho po. Doon ko na-realize, habang unti-unti, bakit bakit matagal, andun sila sa city. Doon ko na-realize dahil pala sa medyo kulang sa budget or sa financial. Pero yun, grateful pa rin ako yung pakiramdam pag-uwi ng parents ko. 'Di ba? Kasi I think hindi ako nakakamali, mga roughly 8 years old nakita kami ng mother ko. Nakikita naman kami tuwing every month, pero minsan-minsan lang kasi nga kailangan magtrabaho. Relate ng mga OFW dyan. Tama ba? Sa aking magulang naman, every month umuwi siya. Worst lang doon, pag nakita kami ng mother ko, tinutulak ko siya. Okay, so anyway, yun pa siya. And moving forward din, yung akala ko, yung totoong nanay ko, yung lola ko, 'di ba? Lalo na sa mga OFW or mga nanay diyan, ang sakit po marinig yung ganung klaseng
klaseng sitwasyon po, 'di ba? Kaya dito naman sa pangalawang picture na 'yan, estudyante po tayo no, syempre masunurin at masipag po tayo na estudyante. Okay, kung meron ka mga kakilala or anak or friend, 'di ba, na boys behind the back, 'di ba, nasa likod palagi ng school. Laging alam mo 'yon, walang dalang bag palagi pag pumasok ng school. Nakita kayo ng estudyante noon, isang notebook lang yung dala, tapos lahat na yun, whole subject na yun, andun na sa loob. Ganun ako na typical na student lang din. Pero doon ko na-realize, ang hirap ng ganito sitwasyon. Alam mo yung pakiramdam na before ka manghingi ng baon, pagalitan ka muna bago ka bigyan ng baon. Sa mga nanay dyan, relate po. Bakit nagagalit yung mga magulang natin at mga nanay bago bigyan ng baon? Hindi po dahil walang pera, hindi po dahil nga ayaw nila, bagos wala lang muna silang budget ngayon. Tama ba? Kaya pinagalitan bago ibigay. Tapos sawa na din ako sa umiikot na buhay, yung pakiramdam paggising mo, eskwela, tapos pag-uwi mo, nag-aaway naman yung magulang at ang worst pa doon, hindi ka pa pumasok ng school, bago ka pumunta ng school, nag-aaway yung magulang at ang nasa time pag-uwi mo, ganun at ganun pa rin. Yun yung buhay ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayaw ko ng ganitong buhay. Ayaw ko ng ganitong sitwasyon in the future. Dama, kasi nga lahat ng dito hindi naman rason bakit tayo nag-abroad or ano ba yung sitwasyon na meron ka. Andun naman tayo sa sitwasyon na yun kasi para sa pamilya po natin. And dito ko rin na-realize din na yung hirap talaga, kaya for your information lahat guys, hindi po kami lumaking mayaman, hindi po kami ganito ka-formal, hindi po kami kagaya ng ganito magsalita, lumaki po kaming Bisaya, bulol magtagalog. And dito naman sa third picture, kumbaga ako kasi yung tipong tao, independent. Ayaw ko manghingi sa mga magulang ko. Pag yung mga PTA, mga student dyan, mga kabataan, yung mga PTA na kailangan natin, mga school, di ba? So, in short, ginagawan ko yan. Rumarakit po ako, gumagawa ng paraan para sa sarili ko din po talaga. Kasi ayaw kong mag-rely sa magulang ko. Kasi ramdam ko po yung sitwasyon ng magulang. Walang-wala na, manghihingi pa ako kasi ayaw ko din maging pabigat sa pamilya din talaga. So, in short, maaga po ako nagising sa realidad ng buhay din. So, fast forward, dito ko din talaga naramdaman din yung totoong sitwasyon, yung salitang buhay. Sa buhay pala, hindi pala puro enjoy lang. Tama, andun pala yung totoong laban pala na may kailangan mo talagang madapa or magsakripisyo para sa mga minamahal. And dito ko talaga na-realize, okay, yung pakiramdam na kumakain ka, di ba? Ka muna pakain yung mga anak bago susunod yung magulang. Pag inaya mo yung mga magulang natin, kain tayo sabay-sabay. Sabihin ng mga magulang, sige mauna kayo, busog pa kami. Pero ang totoo, hindi naman, nagugutom naman sila eh. Tapos ang worst lang doon, yung tira, doon na sila kakain. Mga magulang dyan, relate po, no? Paunahin, priority muna natin yung mga mahal natin sa buhay bago tayo. Tama ba? So doon ko na-realize, grabe, ganun pala yung rason bakit yung buhay namin and yung yung familiar kayo nung yung bareta na sabon? Familiar kayo? Yung panglabada, okay? In short, yun po yung ginagamit ng pangligo namin pagpasok kami ng school, panghugas ng pinggan, ganun din, pati panglabada. 3-in-1 na. So doon namin talaga na-experience din talaga. So that was the time sabi namin sarili namin, ayaw namin ng ganitong klaseng buhay. Ayaw namin yung ganitong klaseng sitwasyon. Lalo na kung magulang ka, nanay ka na nasa ibang bansa or andito ka sa Pilipinas or anak ka man, nakikinig sa akin, hopefully, di ba, ma-enlight itong story na to sa inyo. Alam natin, sa buhay natin, kailangan talaga natin magsakripisyo din talaga, pero hopefully, di ba, ma-realize natin kung gaano ka-importante yung oras na hindi natin sila kasama. Okay? Alam mo yun, yung pakiramdam, kung hindi ko ito makakalimutan, nakakatawa itong kwento na to, singit ko na lang. Yung time na yun, nung bata pa ako, may isa akong kaibigan, yung kaibigan ko na yun, yung magulang niya, OFW. And yung kaibigan ko yun is talagang napakagandang laruan. And that was the time sabi ko sa magulang ko, gusto ko yung ganong klaseng laruan. Alam mo yung sabi ng magulang ko, wag yan, pangit yan, ayaw yan, kasi nga, madali lang yan masira. Ano yan, kailangan yung bateran materi. Doon ko na talagang na-open, ganun pala talaga kapag wala tayo sa budget, hindi talaga natin pinagalitan kasi nga ayaw natin bilhan. Kumbaga, hindi kaya sa budget din talaga. Tama ba? Kaya yung isang dilata na kainan ay isang dilatang sardinas, hinahati-hati pa namin buong pamilya. Tama ba? Kaya sa lalo na kung magulang ka, this is your wake-up call na gawin mo to siya. Kasi kung OFW ka, kung na-miss mo yung mga anak mo na nandito sa Pilipinas, I do believe mas na-miss po kayo ng sobra po nila.
Okay, so ito po yung DPSY ko. Karamihan sa atin dito may DPSY. Bakit ito ginagawa? May rason kung bakit kaya andyan sa sitwasyon na yan na meron ka ngayon. Nagtrabaho ka man, estudyante ka man, or even nasa ibang bansa ka man, may rason ka kung bakit. Tama ba? Sa akin po ito po yung behind or DPSY ko po. Bakit ko ito siya ginagawa? Bakit at a very young age ginagawa po ito siya? Simply because gusto ko makapag-pay back sa magulang ko as much as possible. Alam natin, napaka-importante ng oras. Yung pera, kaya natin yung kitain anytime. Pero pag yung oras, nawala na po yan, hindi mo na yan pwedeng mabalikan. Okay, yung time na hindi mo sila kasama, yung simpleng kainan, ang sarap na po yan as long as kasama yung pamilya. Kahit napakasimpleng pagkainan, napalutong probinsya man yan, pero sa isang lapag ng lamesa, kasama mo na yung pamilya mo, iba talaga yung impact. Kaysa naman, sobrang bongga ng pagkainan, pero watak-watak naman yung pamilya nasa ibang bansa, nasa Pilipinas. So, hindi siya align. Tama ba? So, yan po yung deepest why ko din. Bakit ko to siya ginagawa? Kaya kung napansin mo yan sa mga first picture, kung makita mo yan, masasabi mo ba na maging successful yan sa buhay? Nakita mo ba yan na maging magbago yung buhay nila? Wala po kaming typical na background na magnegosyo. Namulat lang din kami sa realidad na nasa negosyo talaga yung so, pero fast forward, dito din namin to na-meet itong ganitong klaseng opportunity. Kaya napaka-thankful and grateful talaga namin dito sa AGG kasi nga, isa lang din kaming produkto din, hindi lang ako nagbago yung buhay, even because sa buong pamilya na meron tayo right now. So, ang sarap kasi nga, kahit paunti-unti, walang pamilya, walang mga anak, di ba? Ako mismo, typical na binata, pero ang sarap na pakiramdam na nakapag-payback na tayo sa mga magulang po natin. Kaya ikaw, if kabataan ka, gawin mo tong business na to, seryosohin natin kasi nga in the long future para lang naman din to sa kanila. Okay, so ayan, and then dito naman sa time na yon, I decide this business. Sabi ko sarili ko, ang ganda naman yan. Sabi ko guys, sa inyo, kagaya mo lang ako, nakikinig lang din. Habang nakikinig po ako sa Zoom, meron akong na-inspired lang din ako. Just like you po, nakinig, di ba? Kahit nasa school or after ng school din, nakinig lang ako sa ganitong klaseng event. Kaya sabi ko sarili ko, grabe naman yung mga story na yun, mga kabataan, pero ang ganda na yung buhay, ang result na nag-aantay sa kanila. And talaga yung, alam mo yung nakapag-payback na sa magulang. Kaya sabi ko sarili ko, why not gawin ko yan? Try ko lang, subukan ko lang. Kasi nga, wala namang mawala subukan ko eh. Kasi nga, walang-wala na po ako. Ano naman yung mawala? Walang-wala na nga ako eh, di ba? Kaya sabi ko, try ko lang. Aralin ko lang unti. Kapag para sa akin, gawin ko. Tama? Kahit hindi ko linya, pero nililinya ko. Typical tayo mga Pilipino. Tama ba? Pilipino po tayo. Wala pong linya-linya kung saan tayo kikita as long as moral, legal, at ethical. Lilinyahin po natin yan. Tama ba? So in short, ako, sabi ko sarili ko, why not gawin ko? Nag-ano po ako, na first experience ko po, nag-travel po from Cebu to Manila din. Sabi ko sarili ko, why not gawin ko to siya full time? So, may nakausap din ako, kung nakita mo yun sa video call, diba, siya special mention sa napaka-pogi nating mentor dito, Mentor Dave din. Kasi siya din talaga mismo yung nagdala po sa akin dito at nagpakita yung buhay na nag-aantay sa akin. So, sa hindi nakakaalam si Mentor Dave, siya po yung panganay sa magkakapatid po sa amin. So, quick story. So, quick story lang. That was the time nag-student ako. Pagod na rin ako. Tinatamad na ako mag-school eh, di ba? Sabi ko, kakaumay naman mangungopia sa school lang, di ba? Sabi ko kay Mentor Dave, baka meron kang gustong sideline, mga ganun. Man lang. Kasi nga, marami tayo. Naghanap tayo ng something na pwede tayong kumikita. So, sabi ko sa kanya, in-offer niya sa akin ito, sige, try ko, wala namang wala kung itatry ko lang, 'di ba? Kaya ayun siya. Sabi ko, nakita ko, naintindihan ko, bumiyahe talaga ako Cebu to Manila. First time ko sumakay ng eroplano. Ang sabi ko nga lang, gusto ko lang matry yung sumakay ng eroplano. Okay, so ayan, and ngayon, 'di ba, up until right now ginagawa itong business din talaga. Okay, so ito po yung achievement din. Dito naman tayo na-experience and fast forward, I do experience a lot din. And ang sarap sa pakiramdam kasi kung ikaw ba mismo kabataan ka, naranasan mo kumita ng minimum 50 dito sa income na lang kasi sa akin naranasan ko nag-income dito ng 50 to 55,000 just doing this business. Ikaw ba kabataan ka, 18 years old or 19 years old or even Gen Z ka man, wala kang pamilya, wala kang anak binubuhay, ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Talagang makapag-payback ka talaga sa magulang. Wala ka pang jowa, 'di ba? So, ang sarap sa feeling na
meron ganitong klaseng opportunity din. Kaya sobrang thankful and grateful din po talaga ako dahil sa ganitong klaseng opportunity din po talaga na na-meet nyo ngayon. Okay? So, dito ko din naranasan na kapag check-in ng 54,000, just doing business at the age of 18 years old or the age of 19 years old. 'Di ba? So, ang sarap sa feeling na naranasan na natin yung counting buhay na never ko naranasan way back before. Alam nyo guys, pagkakaalam ko, kapag kumikita ako ng 10,000, ano yan, empleyado ka, service crew. Pero kapag nasa 20,000 yung kinikita mo, manager ka or professional ka or may mga profession ka. Pero sa akin na part, imagine that yung kinikita ng mga profession, na-experience na din po natin unti-unti. Sino lang naman ako before? Tama ba? So, ang sarap sa pakiramdam, hindi ko to siya pinakita, don't get me wrong, hindi ko to siya pinakita para ipagmayabang. Pinakita ko sa inyo guys, just to inspire sa inyo, not to brag, to inspire sa inyo na kung kaya ng isang kabataan, masama, kaya-kaya mo. Okay? So, ayan din, dito ko din na-experience din na nakapag-travel din. So, ang sarap sa pakiramdam habang may mga OFW kang natulungan, na gina-guide din, and na-enjoy mo din yung buhay na never ko naranasan way back before. So, naka-experience na tayo ng ilan dito, ng mga travel din po talaga dito sa community natin. Katas lang po yan lahat. Okay? So, ang sarap sa pakiramdam. Ikaw ba naman kabataan? Tama ba? So, ayan po, di ba? Dito naman tayo. Last slide, di ba? So, to become successful, you must be willing to make sacrifice. Kung nakita mo yung picture, guys, every time nakikita ko yung picture to, talagang, ano talaga yung before talaga namin. Typical talaga kaming walang-wala. Di ba? So, nakita mo yan. Ako po ayun, yung pinakabunso, di ba? Yung sa pinagilid at saka yung sunod-sunod na yan. So, imagine nyo, sino lang kami? Kaya kung ikaw dyan, kabataan ka, or may anak ka, tingnan mo to siya, tingnan mo to siya para sa mga pamilya mo, along the journey in the future din. Ang sarap sa pakiramdam na never namin naranasan na bottom line talaga, maging business partner pala kami magkapatid. Okay, ang sarap ng kwentuhan, puro negosyo yung pinag-usapan, puro pagbabago at yung ikaka-improve din sa lahat ng andito din talaga. Okay, kaya kung ano man yung nangyari sa amin, 100% mangyari at mangyayari bonding yun sa inyo. Kasi nga, wala naman nagkaibahan, parehas lang tayo. Andito sa tamang opportunity, nag-iisang community lang din, at ang sarap sa pakiramdam. Okay, so, ayun, so, anyway, di ba, stop ko lang po na yung screen ko. So, ang sarap sa pakiramdam na yung buhay na namin na hindi naranasan way back before. Kaya kung nangyari man yun sa amin, 100% mangyari yun din sa inyo. Believe me or not, hawak na natin yung susi na to. Itong susi na to, ito po yung magdala sa buhay na gusto pa natin. Ang kailangan mo lang gawin is buksan po natin at take action lang din. Kasi nga, I do believe din na hindi mo to siya accident na andito ka ngayon, and talagang may purpose din at bakit ka andito ngayon sa event po natin. And I hope, di ba, na-enlight kita ng kaunting story din talaga, and na-inspire din kita kaunti. Kaya kung na-inspire ka man sa akin, hindi masamak ma-inspired po kayo sa next share po natin and last share din po also. Okay, so thank you so much, and I do believe, di ba, na-inspired po kita, and talagang marami din talaga kayong mga inspiration na makukuha din, and I do believe din na kung kaya namin, kayang-kaya mo rin. Okay, so thank you so much, and with that, ibabalik ko na po sa napaka-pogi at napaka-cute nating host. Back to you, Coach Jerome. Yes, all right. Grabe na. Thank you, Coach Paul. Ayan, okay lang po ba? Pasalamatan po natin. Ulanin po natin ang pasasalamat. Okay, si Coach Paul, di ba, sa inspirasyon na binigay po niya sa atin. And kung ikaw OFW ka, di ba, gaano kaya ka-proud na kung makita mo yung anak mo na hindi na umaasa sa iyo. Tama, and kung ikaw kabataan ka din ngayon, I know for sure, sobrang na-inspired ka din. I know for sure, grabe, gigil ka na din talaga na seryosohin gawin yung negosyo natin. Kasi kung ano yung nangyari kay Coach Paul, di ba, sa first speaker natin, I do believe mangyayari din po talaga yan sa inyo. Ayan, I know for sure, di ba, kung na-inspired kayo sa first speaker natin, partida, first speaker pa lang po natin yun. Okay, dito naman po tayo sa second speaker natin. Okay, and ayan, sa mga hindi pa po nakapag-open cam, okay lang po ba na mag-open cam po kayo? Kung hindi naman kayo busy, okay, mag-open cam po kayo para at least ramdam din ng speaker natin na nakikinig din talaga kayo sa kanya. Okay? O, ayun, pakitype ulit ako ng I am blessed para at least simulan ko na din talaga i-introduce yung second speaker natin. Kasi excited na din talaga ako na mapakinggan yung success story po niya dito, or yung success journey niya dito sa negosyo na meron tayo. And I am blessed. Okay? So ito, yung second speaker natin. Okay?
Ito po ay working student dati and a 200K achiever, a silver executive at the same time, a travel qualifier, a rising star achiever ng company natin. Please help me welcome our second speaker, Coach Vince Villarino. Ayun, ayan. So, thank you so much po pala kay Coach Jerome. Ayan, comment mo naman dyan mga partners. Di ba, nandito sa Zoom, nang comment naman ng number 2. Di ba, if loud and clear po ba yung boses ko po right now? Ayan, so gusto ko mag-comment kayo ng number 2 kasi 2 months to go na lang. Di ba, Pasko na. Ayan. So, comment number 2. Ayan, so at least para ma-clarify ko na talagang narinig yung magandang boses ko po right now. Yan. So, syempre naman gusto ko muna pagpasalamat po sa napakagaling at napakapoging host po natin si Coach Jerome Claro. And grabe, intro pa lang, 'di ba? Parang tapos na. At saka gusto ko din talaga pasalamatan din si Coach Paul na nagbahagi or nag-share din sa kanyang journey dito sa business. And syempre gusto ko din po pala i-acknowledge yung presence po ng mentors and founders po na dito po sa Zoom. Sila Mentor Apple Bagatan and Mentor Selfa and Mentor Dave. Ayan, it's a big privilege po, di ba, na makapag-share po sa inyo lahat na dito po sa Zoom right now na ma-inspire din po kayo, di ba, sa amin po magkakapatid. And ayan, so lahat po na dito po, congratulations po kung nandito kasi napakagandang event. Ayan, so mag-ano lang po ako ng slide para at least a while po na hindi pa nakilala ko po yung sarili ko po. Di ba, may makikita ko yung napakagandang picture na talagang ibang-iba sa dati natin talaga na yung buhay ko po right now. So ngayon, ayan Tek, ano po ko ng screen ko po, at least para makita po nila kung ano po ba yung buhay ko na-start before or kung ano yung buhay ko nung hindi pa ako na-involved sa ganitong business or ganitong platform right now. So by the way po pala, sa hindi pa po nakilala po sa akin, I'm Coach Vince Villarino po. So isa po akong working student. So sa amin po magkakapatid, ako lang po nag-experience na maging empleyado. Oo, at saka sa amin po magkakapatid din, bali ako po yung working student and isa din sa lahat po at talaga sa aming magkakapatid. Talagang ano kami magkakapatid tulungan kami right now, nandito kami sa negosyo. And isa din tayo ngayon sa 200,000 achiever na rin. And isa din tayo sa silver executive dito sa napagandang company, which is isa po tayo sa awardan, di ba? And syempre naman, family business na din po natin to ginagawa. And syempre, local international trip qualifier na din po tayo dito. And ayan, paki-next ako ng slide, Tech. Ayan, so my life before ako na-involve sa business po dito, marami na po akong trabaho na pinapasukan po. Yes, marami po akong racket, maraming sideline. Alam mo yung side hustle na another source of income. Kasi bakit po? Sa amin po magkakapatid, kasi yung kuya ko po is nung tumungtong siya ng college, hindi na kaya pag-aralan ng mother ko, which is seaman kasi yung kuya ko. So wala kaming pang bayad doon, wala kang pang tuition. Kasi duman yung pandemic, nabaot kami sa utang, din hirap kami sa hirap na kami, parang sa survival stage na din kami. So sabi ko sa sarili ko, kumbaga naisip ko na baka pag ako na mag-college, ako mapapaaral, hindi na ako mapapaaral ng magulang ko. Kaya sabi ko, why not ngayon pa lang, nasa high school pa lang ako, magtrabaho na ako. So naghanap ako ng mga racket. Ayan, so kaway-kaway po dyan at shoutout po dyan sa mga working student po dyan before na talagang alam mo yung walang kumbaga yung hindi sila privilege pero talagang ano din sila talaga nagdoble sipag din talaga. So we are from Cebu pala, so po kami, shout out po dyan sa mga Bisaya po dyan. I know po sure, marami po mga Bisaya po dito na andito po sa Zoom right now. And syempre po pala, napasukan ko din yung trabaho na mga sasakyan, kahit init, kahit ulan, pinapasukan po or trabaho talaga. Ganun po talaga yung buhay pag may trabaho ka. And syempre, sobrang payat ko po before. Ayan, as you can see po sa picture, di ba? Sobrang payat ko po talaga. Kasi palagi po ako nagbabike. Kasi pag pumupunta po ako ng school, nagbabike lang po ako. Pumupunta po ako ng trabaho, nagbabike lang po ako. Para po talaga makatipid ako. Kahit malang pamasahe, di ko na problema na magulang ko. And such time po, nung tumunto ako ng 18 years old, talagang nag-apply ako ng trabaho. Kasi sabi sa akin ng mga kaibigan ko, mag-apply ka ng trabaho para meron kang experience. So apply ako ng trabaho while nag-aaral po ako. So pinagsasabay ko po yung pag-aaral at pagtatrabaho ko din po. So I'm grateful and proud enough po na talagang na provide ko yung sarili ko, na pag-aaral ko yung sarili ko, na hindi din talaga ako nanguha ng pera ng magulang ko. Kasi alam ko po yung sitwasyon ng magulang ko. Alam ko po sa magulang ko na hindi ako magpapaaral ng mga magulang ko. Kasi ang gusto ko po talaga maging seaman.
Eh, yung kuya ko nga hindi nga napag-aral eh. Kaya ako din yung kasunod. So, ako naging ready na din ako. Kaya naghanap ako ng trabaho para na talaga kumita ng pera. At pag tuwing gabi, nagde-deliver po kami ng itlog. At saka, nakapag-graduate po tayo ng senior high. And alam nyo ba, mga almost 1 year ako nagtrabaho bilang isang service ko. Ang dami kong po na-experience na ganito palang buhay pag empleyado ka. 'Di ba? Kasi at the very young age ko po, mga kasama ko po sa trabaho, mga matatanda, yung mga iba nga may mga diploma pa, pero bakit sila andun pa rin sa stage pa rin din sila? Kasi nga kulang sa opportunity dito sa Pilipinas. Kaya napaisip ako, baka siguro yung last option ko lang din, baka mag-abroad din ako. So kaya yun po yung ko para na mindset ko, mag-abroad ako or magtrabaho ako para magnegosyo ako. Kasi yung bottom line ko po kasi, yung mindset ko kasi magtrabaho ako, mag-ipon at magnegosyo. Kasi we all know na darating din tayo sa point na magninegosyo po tayo. So grateful enough po ako sa napakagandang pamilya ko po na talagang both parents ko talaga mga negosyante din talaga sila mag-isip. May mga negosyo po kami. May mga sari-sari store po kami yung parents ko, tinuturuan po kami, minamanage na po kami. And yun pala yung isa din sa pinaka-reason ko din bakit kailangan to gawin yung business. Kasi nga, dumaan din sa point na mag-abroad yung mama ko from Hong Kong. And doon ko na-realize na hindi pala madali na mag-abroad. Hindi pala madali na iwanan yung mga magulang mo. Hindi pala madali yung iwanan yung pamilya mo. 'Di ba? So kaway-kaway po dyan sa mga OFW dyan na hanggang ngayon andyan pa rin sa abroad na gustong-gusto na umuwi pero hindi makakauwi kasi walang ipon. So this is your sign, 'di ba, na gawin yung business na meron tayo right now. So ayan, paki-next ako ng slide deck. Ayan, so ito po yung buhay ko po right now na talagang and ito na po yung buhay ko po after nung ginawa ko yung business. Kumbaga, nag-start lang po ako sa walang-walang idea. Actually, nung tumunto ako ng college, sabi ko, maghanap ako ng pinakamurang tuition, yung parang parang kaya ko lang sa ko sa trabaho ko lang, sa sweldo ko lang. So naging criminology student po ako. So at that time, yung kuya ko hindi na pinag-aral ng mother ko. So second year college po yung kuya ko. Tapos sabi ng mama ko, puntahan doon ng Maynila yung kuya ko, doon siya kasi meron ng opportunity na nakita yung mother ko. Sabi niya, full time din ng brother ko or ng panganay po namin. So doon ko na-realize. So that time kasi nung nakita ko yung kuya ko, yung result niya, yung journey niya sa business. Sobra ako napangmangha. Kumbaga parang hindi ako makapaniwala sa result na meron sa brother ko, which is yung kuya ko po. Kasi imagine mo, sa isang araw kikitain ko for 50 pesos dito sa Pilipinas. I know lahat dito, minimum wage talaga dito sa Pilipinas pag empleyado ka. Tama? And that time, kumita yung kuya ko ng 60,000, 70,000, 80,000. So sabi ko, paano niya kaya kinita yun? So instead na manghihingi ako sa kuya ko, sabi ko, paano mo yan ginawa? Kasi gusto ko yan yung anong meron ka right now. Kasi yung kuya ko, ng brother ko, nakapunta na din ng Hong Kong and Macau. So na-inspire lang din po ako. So para akong binuhusan ng talagang malamig na tubig. So sabi ko sa kuya ko na gusto ko i-full time yung business na yan. So sabi ng kuya ko na punta ka dito sa Manila para at least ma-guide kita at maturuan kita. So iniwan ko po yung pag-aaral ko. Hindi po ako nagpaalam sa teacher ko po. Kumbaga diretso lang agad na talaga. After 1 week, nag-decide ako, pumunta ako na Manila. Iniwan ko yung trabaho ko kasi wala naman nangyari sa akin doon. For the past 1 year na din, nagtrabaho ako doon sa Jollibee Crew. Ang naipon ko na din doon talaga, puro talaga alam mo yun, yung mga sinasabi sa'yo na talagang may kaaway ka sa trabaho, hindi talaga yung maiiwasan. 'Di ba? Parang yung alam mo yung wala ka namang ginagawa, pero parang sa kanila masama din ginagawa mo. Kasi ang dami pong nakaka-relate dito, kahit wala ka namang ginagawa masama, naging masama ka sa kanila. Imbes yung trabaho yung babantayin, di ba? Yung nagtatrabaho yung binabantay, di ba? So ganun, ang dami pong makarelate po sa atin dito na mga empleyado na din. For sure, marami dito or most of people na dito sa Zoom event natin ito, mga empleyado, di ba? So ngayon, to cut the long story po, nag-decide po ako pumunta na Manila, pinul time ko po yung business ko po, and kasama ko, ang maganda din dito is kasama ko na po yung mga kapatid ko na ginagawa yung business. Na nung dati magkakapatid na puro away lang kami, puro alam mo yun yung parang paro kami away at sakit sa ulo ng magulang. Ngayon, isinanadin kami sa natulungan ng company na to ng AGG. And syempre, ginagawa po ito namin at lahat po kami kumikita na din. Lahat po kami breadwinner po. Wala pong breadwinner na isa sa amin, lahat po kami dito. And that time po, meron super grateful po ako sa family or sa mga family na hindi ko po kadugo na talaga tinuturo din akong pamilya. And ayan, so shoutout po sa Executive Empire, sa RDE na family. Isa din talaga sila sa mga katuwang, kumbaga,
wala ko dito kung wala sila. Kaya kung ikaw, kung meron ka mang coach or mentor na palagi nag-guide sa'yo, be grateful, be thankful to them. Kasi andyan po sila na nagtuturo din sa'yo. Kasi wala po silang ibang ipapagawa sa'yo, kundi kumbaga makakatulong niya din. Kasi kung bakit maganda yung resulta ko, bakit ang bilis ng resulta ko, dahil po sa coach or mentor ko na meron po right na nag-guide po sa akin dito. So wala akong kaalam-alam sa business, wala akong idea, wala akong alam kung paano ko ito gawin, pero pero tinignan ko lang talaga na sabi ko na kaya ko mga working student before, kaya ko din gawin itong negosyo. Na kaya nga ng kuya ko, kayang-kaya ko din. So yun lang talaga naging mindset ko. And that time, di ba, dito ko po na-experience yung buhay na hindi ko po talaga na-experience din before. First ko na-experience na, kasi kami, taga-isla po kami, pero never ako na-experience na maging magsusurfing. Kasi hindi naman malakas yung alon doon. So nakapunta po tayo ng La Union sa talagang sa surfing spot dito sa Pilipinas or surfing capital dito sa Pilipinas na talagang isa din tayo sa nakapag-surfing ng libre. At isa pa doon talaga na experience ko din talaga na makapag-travel local international. Ang maganda kasi dito mga partners kasi hindi ko akalain na sa murang edad ko ma-experience ko ng ganitong buhay. Na hindi ko ina-imagine din na kaya ko pala. And sobrang thankful ako sa community. Thankful po ako sa galing kong upline, si Mentor Dave. And syempre, sa mentor ko din po, Mentor Selfa, and sa lahat po ng bumubuo po dito sa community na meron tayo right now. And ayan, so thankful po ako kasi hindi din dahil sa kanila, wala din ako na ganitong resulta. Pakinig sa Kotek. And syempre naman din, yung DPSY ko po. Yung DPSY ko po, yung nasa picture ko right now. I know po siya, lahat naman tayo na nandito sa Zoom. DPSY natin is yung mga magulang natin. Kasi sobrang grateful po ako sa pamilya ko kasi even na talagang down na down kami sa buhay, talagang hindi kami iniwanan ng magulang ko po. Pina-experience din talaga yung buhay na never pa namin na-experience before, na talagang kahit nabaon kami sa utang, kahit na kami lang yung makakain, kahit yung magulang ko hindi lang makakain, basta kami makakain lang din, and ginagawa yung best nila para mabigyan kami ng magandang buhay. So sila din yung naging reason ko na talagang bakit kailangan ko itong gawin yung business nito. Kasi isa din sa dahilan, kasi yung papa ko din po before, isang empleyado din, at yung mother ko po, naging empleyado din sila before. Sobrang tagal na din nila nagtatrabaho. And siguro it's the time naman din naman, i-pay back naman siya sa kanila, di ba, na kahit pa paano, na maranasan din nila or mabigyan din naman sila ng magandang kinabukasan or magandang buhay na hindi pa nila na-experience. So, yan po yung kapatid ko po. 3 po kami magkakapatid. Puro po kami lalaki, wala pong babae. So, isa din talaga sa grateful ako kay Lord na binigyan talaga ako ng magandang family na talagang tinitreasure ko lang din. At sila yung reason bakit sobrang seryoso ko sa buhay, bakit seryoso ko sa negosyo. Kasi ang dami nagsasabi sa akin dito, ang bata mo pa daw, bakit ang seryoso mo na. So sabi ko, is gusto ko lang ma-experience, mabawi yung sa parents ko habang bata pa sila, habang malakas pa sila. Kasi lahat naman tayo na talagang, yan na talaga yung goal natin, yung mabigyan natin ng maganda kinabukasan, yung pamilya natin. Kaya kung ikaw na andito sa Zoom right now, na nanonood, di ba, na huwag mong gawin itong negosyo na to para sa sarili mo. Gawin mo to siya para sa family mo. Para magkaroon ka ng time and financial freedom dito sa business na meron tayo right now. At makasama mo na, di ba, yung family mo. Kasi sa panahon right now, kailangan na kailangan ka nila. Di ba, huwag mong antayin, di ba, na maubos yung oras at panahon, hindi makasama yung family. Kasi hindi natin mababayaran yung panahon, 'di ba? Wala naman sigurong tao, 'di ba, na nagta-time travel. So ayan, so thank you so much po pala and super grateful po ako. And next po ako Tech. And meron po akong last slide na lang po kasi sobrang saglit lang po ako dito. Meron na po akong message na gusto niyo iparating sa inyo po. Sa lahat po nandito sa Zoom right now. Okay, sabi dito, to get something you never had, you have to do something you never did. So kailangan mo lang po gumawa ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa para makuha mo yung mga bagay na hindi po pa nakukuha. So, kailangan mo lang sumubok sa napakagandang opportunity and good thing kasi nasa magandang opportunity, nasa magandang negosyo ka, nasa tamang coach ka na andito pa rin, gina-guide ka. Mas una pa nga yung coach mo or yung mentor mo na good morning kaysa sa pamilya mo. 'Di ba? Sino po ba nakaka-relate po dito? So kaya kumbaga sulitin mo na yung kumbaga sundan mo na yung coach or yung mentor mo na kung ano yung tinuturo sa'yo, sundan mo lang. Kasi wala po silang ipapagawa sa'yo, hindi po, 'di ba, na nakakatulong po sa inyo. And ayun lang po, and thank you so much po pala kasi kumbaga isa din tayo sa nagpag-share sa inyo na nakipagbahagi po. And then ibabalik ko na po, 'di ba, sa
Ayan pa, off-screen po ako. Ayan. So, thank you so much po pala sa andito po sa Zoom right now. And ayan, so thank you po na naibahagi ko po yung story ko. Kumbaga, mas lalo kayo mai-excite sa next na share po natin. And ayun lang po, and thank you so much po. Ibabalik ko na po, di ba, sa napakapugi at napakagaling po nating host, Coach Jerome Claro. Yes, all right, grabe. Thank you, Coach Bean, sa napakalupit na inspiration po na binahagi niyo po sa amin. And okay lang po ba sa mga andito ngayon? Pasalamatan po natin si Coach Beans. Okay, kasi I know po sure, sobrang daming nakarelate. Tama ba? Especially sa mga OFW dyan, lalo na pag yung mga nyo, di ba, na umaasa pa rin sa inyo, siguro naisip nyo din, nasasabi nyo din sa sarili nyo na, diba, darating yung time na yung mga anak nyo hindi naaasa sa inyo. Yun po yung pinakamasarap talaga para at least kayo dyan, makauwi na din talaga for good dito sa Pilipinas. And sa mga andito right na mga kabataan, and for sure, sobrang na-inspired ka din kay Coach Benz na nasabi mo po talaga na dito mo din talaga makukuha yung pangarap mo dito sa AGG company natin. Kaya ayan, okay lang po ba? Ulanin po natin ang pasasalamat si Coach Benz. Kasi, di ba, kung na-inspired kayo sa first and second speaker natin, mas lalong dapat ma-inspired po kayo dito sa last na tatawagin ko. And before ko po talaga to tatawagin, gusto ko lang talaga na mag-focus po kayo. Okay, kasi itong konting time na ibabahagi nyo po dito sa Zoom event natin ngayon, sobrang worth it po talaga. Okay, hayaan nyo po muna yung mga ginagawa nyo. Okay, iwanan nyo po muna saglit para makapag-focus kayo dito sa last na tatawagin ko. Kasi itong last na tatawagin ko po, yung speaker natin, ito lang din naman talaga yung naging reason. Okay, kung bakit din ako natulungan dito sa company na meron tayo. And ayan, okay, paki-comment nga ako ng I am excited. Okay? Kasi gusto ko dapat yung mga andito right now, napaka-active. Kasi kung ano yung energy, okay, ng speaker natin, nagmamatter talaga yan sa mga participants natin right now. Ayan, ang dami ko na po mga nakikitang I am excited no, nagko-comment. So ito po, hindi ko na po talaga papatagalin. Gusto ko na po tawagin yung third speaker natin na magbabahagi po sa atin success journey po niya. So ito po, he is a marine engineering student, a Millionaires Club member, at the same time, local and international trip qualifier, a six-figure earner, at the same time, a gold executive ng company natin. Please help me welcome our mentor, Christian Dave Villarino. Ayun, so good morning din or good evening kung saan kapalop ka man ng mundo ngayon. Alright, so ayan, maganda ba yung sharing natin sa second sharer? O, di ba, sa third sharer po din natin. I mean, sa first sharer pala at sa second sharer. Ayan, actually, nakikinig po ako hanggang sa simula po talaga and na-inspire po talaga ako sa mga kapatid ko po talaga. So, before po ako mag-start, no, actually, namimiss ko po kayong lahat dito para naman ipahayag yung kwento namin dito. So, mini-make sure ko po talaga na itong event po natin today ay napaka-worth it po talaga. Okay, so again, gusto ko lang muna papasalamatin yung napaka-cute at pogi po nating host na si Coach Jerome Claro. 'Di ba? So, nag-mesmerize lang din ako na sinabi niya na isa din ito sa taong nag-guide po sa akin. O kasi I remember when we was in senior high school student, siya po yung pinaka-tao na nag-approach po sa akin. Sabi niya sa Bisaya, "Bay, na akin ay bawaan na extra income." And that turns na po yung buhay na meron po siya right now po. Di ba? Sa simpleng tanong lang po talaga. So anyways, before po ko mag-proceed, tama po yung sinabi po ng host na isa po akong engineering student. And yun, isa na po sa natulungan po, multiple aspects ng life po dahil po sa company na meron po tayo. And gusto ko lang din papasalamatin yung presence ng mentors po natin dito. Dahil kung hindi po dahil sa mentor na meron ka po, di ba, wala po tayong ganitong klaseng event and wala ka po dito sa event po natin right now. Kaya pasalamatin mo po yung taong nagdala po sa inyo po dito sa event po natin ngayon. Di ba? So papasalamatin ko din yung mentors po natin dito. Mentor Selfa Villarino, Mentor Apple Bagatan, and same time, di ba, Mentor Nancy Aliviano. Yan yung mga mentor natin dito.
So allow me to share my screen po sa inyo guys, di ba? Para at least may idea kayo right now kung ano po yung pag-uusapan natin today. Sino nga ba si Coach Dave? And ano nga ba yung kwento behind sa sinasabi or kinikwento nila na family business? Di ba? So, okay, so allow me to share my screen po sa inyo. Yan. So, tama po yung sinabi po ng host po natin. Engineering student po ako, one of the Millionaires Club member. At the same time po, isa na sa mga six-figure income achiever and nakapag-travel international po. Dahil po sa negosyo po na meron po tayo. Okay, so now, ano po yung pag-uusapan natin? So, quick background lang po na pala, sa sarili ko. Nakikita po ba yung screen? Bakit hindi nag-up? Ayan, okay. Quick background of myself lang din muna pala. So, dati po akong engineering student, marine life. When you say marine engineering, naka-design po sa ilalim ng barko. So, mga makina po mismo talaga. So, I was just a typical student po. Ito po yung kwento ko po always. Every time nagtutalk po kami sa life na meron po ako before. So, nakikita po natin, and some of you, alam naman din po mismo na yung mother ko po, na si Mentor Selfa, di ba? Dating empleyado, traditional business din. Yung papa ko naman, hindi po may-ari ng SM. Empleyado po siya for how many years din po sa SM po. So ako din po, apart by myself po, lumaki din po ako sa SM. Kasi doon po ako pinapalaki din po or lumalaki din po ako doon kasi wala naman po nag-aalaga po sa akin sa bahay. So ayan, ito po yung kwento na always ko pong sinishare po. Pero, let's talk about the family business. Paano ba po ba nabuo yung negosyo po? Kasi hindi po ito na parang isang snap lang. Negosyante na po kami buong pamilya. Hindi po nagiging madali. Yung journey, hindi po nagiging madali. Yung timeline, sa point na nagiging family business na po siya. So it started with an influence po ng magulang po namin. So na-inspire po ako nung nag-talk po si Coach Vince. Na-inspire din po ako nung nag-talk po yung bunso po namin. Si Coach Paul, ito po. Yan, di ba? So, yan po si Coach Paul, naka-yellow po. Maliit, sobrang liit pa po niyan. Ini-expose na po sa office. Kaya sa mga member po na nagre-reklamo, bakit puro training, puro training. Imagine mo yung mga kapatid ko, maliit pa lang po, nagtitraining na po yan. Ito naman si Coach Vince, napaka-8-time. Katabi niya din po si Coach Elpa. By the way, nandyan po yung papa ko po. Kasama din po talaga actually, before, nagnenegosyo po. Kasi sila po yung influence po talaga. Sabi ko nga dito, legacy is in our blood. So ito po yung kapatid ko, si Vince Villarino, yung pangalawang share po natin. Maliit pa lang po, tawag nito, nag-i-expose na po sa mga trainings po natin. And ayan naman po, si Panganay, ayan po ako. Ako po yung pinakaunang na-expose din po sa negosyo po natin. Or kumbaga kami pong tatlong magkakapatid po, na-expose po sa business po na meron po tayo. So, dito po, doing the business for how many years na din po ng pamilya po namin, we created or pinakawakan po namin dito yung purpose po namin, credibility, passion, commitment, love, at the same time, yung service po na ginagawa po namin dito. Despite kung gaano man katindi yung mga nangyayari, yung transition sa online, yung dumaan yung pandemic, alam yung mga bagay na yon, nananatili po ito yung pinangahawakan po namin yung mga bagay na ito. Kasi again, ayan, may nagsulat. Kasi again guys, yung pinanghawakan po namin dito, hindi lang naman po dahil ginawa lang namin po yung business. Yung pinanghawakan po namin dito is yung pangalan po namin. Yun po yung pinanghawakan po namin. Kasi again, hindi lang po ako yung ginagawa yung negosyo nito. Kasama ko yung mga kapatid ko and involved din po dito yung mga magulang ko po sa negosyo po natin. I-erase ko lang yung mga yung drawing. Ayan. So ito na po, I start doing the business part-time. Okay, ito na po yung time na ginagawa ko na po yung negosyo po natin. Before, na-i-expose lang po, yes, sa magulang ko po. So now, hanggang sa nag-design na po ako, na what if kaya gagawin ko yung business part-time. Habang nag-aaral, di ba part-time ko na din gagawin yung business. And shout out po sa host po natin, nandito po si Coach Jerome Claro. Ayan, so, nakikita, ayan, ito, si Coach Jerome. Si Coach Jerome, nandyan po yan sa mga naka-college po, kasama ko po dyan that time. So yun po yung time na nagtanong po siya sa akin na, Coach Dave, meron ka bang part-time na nalalaman? So, alam man tayo, kapag may magtanong, di ba, napaka-hype ka agad, uy, meron! So dinala ko sa office. So, fast forward, I'm doing the business part-time lang po. Again, hindi po uso yung online po nito. Hindi po uso yung Grab, Foodpanda, or ano pa yung mga online app, even GCash or Paymaya, hindi pa po uso po nito that time.
kasi wala pa namang pandemic po nito. Ayan, so wala pang pandemic po nito nung ginagawa ko po part-time yung business. And I was so happy because ito po yung first business encashment ko po sa negosyo po natin. So I was able to earn 5,650. Di ba? Sobrang saya ko po nan that time. Pero nga, sa itong panahon pong ito, alam naman po natin na walang exempted sa pandemic. So after po nun, ay hindi pala, ito pala, nung ginagawa ko pala muna yung business part-time. Sabi ko nga dito, kapag iniisip mo baka hindi ko kaya, naisip mo na rin ba kung ano yung mangyayari kung kaya mo pala? Naisip niyo po ba ito guys? Kasi sometimes kasi sa atin, every time may mga nakikita tayong opportunity, tinatanong natin, baka hindi ko kaya, baka hindi ito para sa akin. Pero guys, ito po yung always ang tinatanong ko. Naranasan mo na din ba, inisip sa sarili mo na, what if kaya mo pala? 'Di ba? Naisip mo na rin ba na ano yung mangyayari sa iyo kung kaya mo pala? Kasi yung minsan kasi yung pinapakain natin sa isipan natin baka hindi tayo magaling, hindi tayo kaya. 'Di ba? So dito po na time, inisip ko po talaga sa sarili ko, kaya ko, magaling ako, kaya ko tong negosyo ito. Nung una kaya nga ng iba, kayang-kaya ko talaga. Kasi sabi nga nila kung ano po yung nasa isipan mo po, yun po yung resulta ng ginagawa mo po ngayon hanggang sa magiging result ng reality niyo po. 'Di ba? So eto, 'di ba? So yan din po ako. Part-time ko pong ginagawa yung business. So again guys, hindi pa po also yung online po nito. And ano po ako nito, senior high school student. So ang tanong kasi dito, duda ka ba sa kakayahan mo or sanay ka lang na hindi ka pinaniniwalaan ng iba? Tama ba? Kaya every time na may ginagawa tayong bagay, we seek for validations. Tama ba? Pag sinabi ng mentor mo na ito, sobrang ganda ng negosyo ito, pwede magbago yung buhay mo. Sometimes nagsisik tayo ng validations kasi hindi lang kasi nasasanay tayo na minsan hindi lang sapat na sinabi natin sarili natin na kaya natin. Para malaman natin kung kaya ba natin, nagtatanong tayo sa ibang tao, like kagaya ng mga magulang natin, pamilya natin, or worse pa, yung kaibigan pa natin. Tama ba na tinatanong or nagsisik tayo ng mga advices na uy, pare, kaya ko ba ito yung gagawin ko dito? Tama ba? Kasi guys, enough na po yun, yung ikaw po mismo, yung maniniwala sa sarili mo. Kasi when we are doing the business, every time magsisik ako ng advice sa mga ibang tao, alam ko na kaagad na maling advice yung ibibigay po nila. Hindi mo yan kaya. Marami na pong na-scam dyan, Dave. Dave, marami ng mga naloko dyan. Baka napag-iwanan ka lang sa mga balita. Yun po yung always na papapakinggan ko. Every time naman na nagsisik ako ng advice ng mentor ko, sinasabi always sa akin, normal lang yan, Dave. Parte yan siya ng growth mo or proseso mo. Ito yung question kasi, alin ba sa dalawa yung paniniwalaan mo? Yung positive or negative? Dalawa lang naman yan eh. So ako naman mismo, syempre doon na lang po ako sa positive na maniniwala. Diba? So ayan din po ako, nag-share. Gabi na po ito. After po ng classes ko po, pumupunta ako ng opisina para magbigay service. Diba? Nagtotalk, nagbibigay ng inspiration din po. So, minsan, ang pinakamahirap simulan ay yung bagay na alam mong gusto mo. Bakit? Kasi, pakinggan nyo, minsan, yung pinakamahirap simulan ay yung bagay na alam mong gusto mo, pero hindi mo pa rin ginagawa kasi baka hindi sang-ayon yung iba. Naranasan nyo ba to guys? Diba kasi ako po, naranasan ko po ito siya. Yung times na, alam mo yun, yung pinakamahirap na bagay na gagawin natin. Kasi isisik pa natin ang validation sa iba. Every time may mga nakakausap ako ng mga OFW, Coach, itatanong ko muna sa asawa ko. Coach, itatanong ko muna sa pamilya ko. Kasi nagustuhan ko, gusto ko muna itanong sa kanila. Wala namang problema doon. Actually, sang-ayon po talaga ako doon. At least man lang aware at alam ng mga pamilya nyo yung ginagawa mong negosyong ito. Pero kapag ito na po papasok, kapag yung ibang tao na po yung magde-decide sa desisyon mo po, diyon na po tayo magkaka-tumbling. Kaya po may mga tao po na yung mga bagay na mangyayari na, yung alam mo yung mga desisyon na alam mo naman na magbabago yung buhay mo. Kaso nga lang, na-simp lang tayo kasi hindi sang-ayon yung ibang tao. Kami po, when we started this kind of business, yung mga relatives po namin, yung mga tita ko po, kasi mga nakapagtapos po sila ng pag-aaral, yung mga tito ko din po, sila po yung pinakaunang tao
hindrance or pumipigil sa bagay na ginagawa po namin or negative po talaga. Kasi may tita po ako, teacher by professions. May mga tita din po ako na nurse by profession. May tita din na nasa abroad. Maganda din po yung estado ng buhay po nila. Sino lang naman yung mga magulang ko, hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. So yung bagsak po namin negosyante, yung pagnenegosyo. Pero may isang bagay na meron po kami na wala sa iba. Yun po yung resilient po kami. Yun po yung meron po kaming pangarap para sa pamilya po. Di ba? Kasi again guys, matagal na po tayong nabubuhay. Ngayon po, natutulog na po yung pangarap po natin. Kaya grateful po ako pag merong ganitong klaseng event kasi ginigising po yung mga natutulog po nating pangarap. Tama po ba? So ayan, so dito na po na time. Ito na po yung dumaan po yung COVID-19 or pandemic na era. Ito na po yung time na parang hindi kami nakasabay mismo sa online. Kaya pa-comment naman dyan ako ng 7. Kasi again, 70 days to go na lang, Pasko na. Ayan, pa-comment ako dyan ng 70, di ba? Kasi dito po, nagkakaroon po ng big shift. O, di ba kasi, ito na po na time sa magkakapatid ko po. Yung kapatid ko po, si Coach Vince, dito na po siya nag-aaral at nagtatrabaho. Oo, ito na po na time, yung negosyo po namin, sa online po ito, medyo hindi po kami nakasabay sa online. And yung kapatid ko naman, si Coach Paul, siyempre hindi na po kayang i-finance ng magulang ko. Doon po siya mismo muna sa lolo ko po. Kaya doon po siya lumaki din. Continue na lumaki. So, pandemic came, nag-shift po ng traditional business po yung magulang ko. Empleyado po before yung nanay ko, pero nung ginawa po yung business po natin, dumaan po yung pandemic. Hindi po naman natin lahat in-expect. Tama ba? So nagnegosyo po yung mga magulang ko kasi hindi po kami nakasabay sa negosyo. Pero alam naman natin na tayong lahat kailangan mag-survive. Tayong lahat kailangan kumain sa 3 beses sa isang araw. Pero again guys, paano naman yung gagawin kung kami mismo hindi nakakasabay sa shift ng online or sa online business? Nagawa po natin ito. Kaya kailangan mo magiging grateful. Kasi bakit? Nandito ka po right now sa negosyo po natin na napakaganda po ng sistema, na napakaganda po ng online. Imagine mo, nagkakandak tayo ng event, nasa Saudi ka, nasa Middle East ka, nasa Europe ka, nasa Southeast Asia ka, di ba? Nasa Pilipinas ka. So ang ganda ng ganitong klaseng business na kayang ipagsabay-sabay yung time zone. Di ba? Sa klaseng negosyo po ito. So, back on our topic, nag-shift po kami sa traditional business. Yung papa ko po, nagkaroon po ng car accessories. Yung mama ko po nagsari-sari. Alam naman natin yung mga kwentong ito, lalo na sa makaka-relate. Sa kilala po si Coach Selva, traditional business owner. Ito po yung, tawag nito, yung backup po namin nung nag-pandemic po. Kasi hindi naman po kami makapag-network kasi hindi pwede makalabas. Ito po yung backup po namin. Nagnegosyo po kami. Kaso nga lang, ito, nabaon po kami sa utang. Nagsara po yung negosyo po namin po. So, ganun po siya. So, ito po yung mga na-realize ko po. Sa negosyo po, sa pagta-traditional business, kailangan ng malaking puhunan para sa pwesto at sa gamit or yung mga stock. Kaya guys, sa mga nag-iisip, babalakpan, lalo na sa mga OFW dito, na magnegosyo habang nasa abroad. Kami po mismo na pamilya na po pinagtulungan yung negosyo na logi pa. Hindi habang ikaw pa po mismo habang nasa abroad, hindi mo kayang bantayan. Sabi nga ni Coach Paul, kung magnegosyo ka, napakahirap kasi yung bantay mo, kailangan mo pang bantayan. Kami po, mata to mata na po, bantay, sarado po kami. Logi pa rin po yung negosyo eh. Di ba? Kasi, ito po, kahit walang benta, tuloy po yung bayarin, renta at kuryente. Pag may crisis tulad ng pandemic, lindol or bagyo, ang hirap makabangon uli. Sabi namin, pag nung traditional business, napakahirap pala nito. Pag matumal ang benta, nauuwi sa utang. Pag matumal yung benta, nauuwi sa utang. Ito pa yung worst, kahit okay naman yung kita, minsan mahirap i-duplicate sa ibang lugar yung negosyo. Di ba? So kaya kung saan yung negosyo na meron ko, yun lang din po yung market po namin sa traditional business na meron po namin. So, pandemic came and sumabay po kami sa on. Tumawag po yung mentor namin. Sabi sa amin na, yung team po natin, pumunta ng Manila, online na ginagawa yung negosyo. Kailangan ninyong makasabay right now. So, kaming choice, sumabay po kami. So, pandemic came and sumabay po kami sa online. Kaso nga lang that time po, sobrang negative na po ng tatay ko po. Diba? Sobrang negative na po ng tatay ko. Pero, pinagpatuloy pa rin po ulit po namin. Yung ginawa po yung negosyo. Kasi,
Hindi po kami sumusuko sa pagsubok po ng buhay. In fact po, always po kaming lumalaban. So we trust the process. Believe in yourself even when no one's clapping yet. Your journey is valid, your growth is real, and your time will come. So ayan po, I trust the process. Ito na po yung setup ko po ng online, di ba? Nung offline pa, hindi pa uso yung online. Ito na po yung nagiging setup po natin. Ito po yung nagiging pwesto ko po. May sariling table na po ako, and lahat naman nakakausap ko po, video call na po, yung mga ako po yung mother ko po, si Mentor Selfa. Parang nag-back to zero ulit kami dito kasi yung lalo na po yung mama ko, hindi nasasanay na nasa loob lang po ng bahay. Kasi yung mama ko po, nasasanay po siya, bumabiyahe po from Luzon, Visayas at Mindanao. Minimit up po mismo yung mga leaders niya po at yung mga client niya. So ngayon po, nag-shift po sa online. Pak lang po namin, cellphone, nasa loob pa ng bahay. Diba, nakakausap. At lalo na, ganito, Zoom event. So hindi po kami sanay po nung una po talaga. That time din po, kung nakikita niyo po, tulog po ako kahit umaga. Kasi ito na po yung nagbago po yung time zone po namin. Kaya pasalamatin mo po yung mentorship po. Kung OFW ka. Kasi kung madaling araw po, sana tulog na yan eh. Pero imagine mo, gising pa yung coach mo, gising pa yung mentor mo. Tinatawagan ka pa kasi kailangan mo pa yung module 2, yung module 3, yung module 4 mo. Hindi pa pinapanood. Kailangan mo pang mag-training. Imagine mo yun, gising pa yung mentor at coach mo sa madaling araw or sa oras na dapat tulog sila. 'Di ba? Hanggang sa nasasanay na po kami. So pasalamatan mo yung mentor mo. 'Di ba? So ayan, doing the business na in-all out ko po talaga, sinipagan ko po talaga. So ito na po, ito po yung nagbunga po talaga. Na-recognize po tayo multiple times sa community po natin. I was recognized as silver executive po na company din po natin. Na-awardan po tayo sa BOA Arena. So ito naman din po, doing the business, resulta po ito ng pagsipag po natin. 'Di ba? Sa paniniwala na kaya po talaga natin. Maliit pa po tayo, naniniwala na po tayo sa pangarap po natin. Ako po yung patunay na pinangahawakan ko po. Nung maliit pa lang po ako. 'Di ba? So legit po talaga, kaya po talaga siyang mangyayari po talaga. So ito po siya, na-recognize po tayo as Millionaires Club member po ng company po natin. So every milestone reach is a quiet victory over doubt, fear, and fatigue. Your result are the loudest proof that you never gave up. The key word here is hindi ka sumusuko. The question kasi dito sa negosyo po kasi is gaano ka katagal, di ba, sa negosyong ito. Kasi hindi naman po ito paligsahan eh. Hindi naman po ito kung sino yung nauna. Di ba, kung sino yung nahuli. Ito po ay hindi paligsahan again. Ito po ay marathon. You just enjoy your journey. Kasi habang tumatagal ka dito sa negosyo po natin, nag-grow ka. Habang nag-grow ka, nagkakaroon ka ng breakthrough over breakthrough. Hanggang na sa nagkakaroon ka ng breakthrough sa sarili mong buhay, you never realize na ang dami mo na pala mga buhay na mga natulungan. In a way na ang dami mo mga buhay, ang dami mo mga taong naitap na yung mga pangarap na natutulog is naging. Tama ba? So, ang dami kong mga kakilalang OFW na nag-abroad, hindi na para sa pangarap nila, para lang mabuhay sa araw-araw. At ang kapalit nun is yung mga oras at panahon na wala ka sa tabi sa mga pamilya mo. Tama ba? So ito po, kumikita po tayo dito ng maganda po sa negosyo po natin. Na never ko pong na-realize, never ko pong na-experience na kinita ko sa labas. Kaya I am so very thankful sa company pong itong AGG po natin. Sa mga mentors na meron po tayo ng mga nag-guide po sa atin na very hands-on talaga. So dito ko po naranasan kumita. Every time sinishare ko po ito, proud po ako. Bakit? Dati po kasi kapag sinabi kasi natin, mindset ng Pilipino, kapag kumikita ka ng 15,000, it might be service crew yung sahod, tama ba? Pero kapag sumasahod ka ng 20,000, call center agad yung pumasok sa isipan ko. Pero kapag sasahod ka ng 30,000, manager. Pero kapag sasahod ka naman ng 50,000 and up, abroad, OFW na. Yun po yung mindset ko po dati. Pero never ko pong na-realize na even undergraduate student, kayang kumita sa ganitong klaseng platform, even wala pang background. Kasi dati lang din naman po akong na-inspire. And hanggang sa nakapag-travel po tayo, multiple destinations, kasama po yung community po natin. Diba? Kaya dito po sa negosyo po natin, dito po kasama po kami dito na magta-travel po, ini-enjoy po yung life habang ginagawa yung negosyo po natin.
And the best part po dito is nakapag-travel po tayo national. Nakapag-travel po ako dito sa Hong Kong and Macau. Ito po yung pinakamagandang regalo ko po sa sarili ko po. Dito ko po sineselebrate po yung birthday ko po. So, eto na din po, di ba? So, eto po, meron po tayong tinatawag din na EXE Academy. So, dito po, open po ito sa mga OFW or may mga anak ka, pamangkin, na gustong mong ipagkatiwala na mahal mo sa buhay para maturuan paano magnegosyo. Sobrang gandang options po nito. Meron po tayong academy po, EXE Academy. Meron din po tayo dito sa AGG natin, sa RBA, di ba, as well. At the same time, sa Zenith Aspirants din po. Di ba? So dito po, we are opening po sa mga gustong mag-full-time na mga kabataan or mga anak or pamangkin. Sabi ko nga always sa mga OFW kung isasanay mo yung mga anak mo, bibigyan mo ng bibigyan, well, mabubuhay naman sila. Masasatisfied naman sila sa pang-araw-araw. Pero guys, imagine mo, kung bibigyan mo ng opportunity, yung anak mo or yung pamangkin mo or yung mga mahal mo sa buhay, you are feeding them for a lifetime. Kaya nilang mabuhay sa panghabang buhay. Ang maganda pa doon, kaya pa nilang matupad yung mga pangarap nila. Kasi guys, kung bibigyan lang namin ng pera yung mga kapatid ko, okay naman, wala namang masama doon. Pero alam mo ba, nakikita niyo ba kung anong life na meron sila kung opportunity yung binibigay po natin? Tama ba? So, yan. So, meron po tayong academy po that open for all po talaga. So, now, family business po namin to ginagawa. Ngayon po, ito na po yung family business na ginagawa po. May kapatid ko po na nag-awol pa sa trabaho niya, nag-exit sa trabaho niya. Yung bunsong kapatid ko din na tawag nito, hindi nagpaalam, nalupit din to yung kapatid ko kasi hindi nagpaalam sa teacher niya. Yung paalam niya sa teacher niya sa province na, teacher, lilipat lang ako ng ibang school. 'Di ba? So, yung ibang school na lipatan niya, lumipad ng Manila. And ito na po yung kwento. Family business na po namin ito ginagawa. Again guys, when you know your why, the how will be easy. Kung alam mo yung reason mo, kung alam mo yung reason mo ngayon, bakit mo ginagawa yung isang bagay or bakit mo gagawin yung isang bagay, madali na lang po siyang gagawin. The how will be easy. Kasi lahat sa pagiging mabuhay lang sa mundong ito, hindi naman nagiging madali. Kahit estudyante ka, hindi naman nagiging madali. Pagiging magulang, hindi naman magiging madali. Tama ba? Pagiging single mother o pagiging OFW, hindi naman din lahat yan nagiging madali. Pero the moment na alam mo yung why mo, alam mo yung rason na pinaglalaban mo, nagiging madali lang po talaga siya. Kahit yung mga sakripisyo na kailangan na hindi mo kasama yung pamilya mo, nagiging madali din siya eh. Kasi alam mo na yung mga bagay na ginagawa mo dyan sa or sinasakripisyo mo na ilang years ka na hindi mo kasama yung mga anak mo, madali na lang siya para sa'yo din, nasasanay ka. Kasi, again, alam mo naman kung bakit at para saan mo ginagawa yan. Para din naman sa mga pamilya mo. And sa mga OFW po na nandito sa event po natin, huwag ka pong namasanay na matatagal ka po sa abroad, na masasanay yung mga anak mo, na wala ka po sa paligid nila or hindi mo sila kasama. Kasi for how many years na kinakausap ko po mga OFW, tumatagal sa abroad, ang pinaka-worst pa dito, ang tumatagal sa abroad, hindi dahil binubuhay yung pangarap po ng mga pamilya po natin. Na tumatagal sa abroad, ito yung pinaka-worst, tumatagal sa abroad para lang i-provide yung mga pangangailangan sa araw-araw. Ano ba yan siya? Tumatagal sa abroad para lang makakain ng 3 beses isang araw. Para lang makapag-aral na maganda yung mga anak natin. Para lang may pangbahaon yung mga anak natin. Para lang may pang-allowance yung pamilya natin. Para lang may pangbayad ng bills, tubig at kuryente. Hindi naman yan yung worth it na pinaglaban natin para tayo. 'Di ba? Alam mo yon, pumunta pa ng abroad. Maganda sana nasa abroad ka kung pangarap ng buhay mo yung pinaglalaban mo. Tama ba? So now guys, naniniwala ako na may purpose and reason bakit nandito ka sa event po natin ngayon. And bakit mo ito siya gagawin? Para din sa pamilya mo. Kasi again, yung pinaglalaban mo dito is pangarap ng pamilya mo na hindi mo na kailangan tumagal pa sa abroad para hindi mo makasama yung pamilya mo. Magandang negosyo na kayang kitain yung pa sa mas kinikita pa dyan sa abroad. Kaya habang nandito ka na ngayon, kung member ka pa, ako member ka na ngayon, ipaglaban natin itong negosyo ito. Pagtulungan natin, gawin mo yung part mo at gawin namin yung part namin dito.
At the same time, sa mga hindi pa member po dito, ito po yung pinaka-best time para sumabay. Bakit? Online po tayo ngayon eh. Hindi po itong era po na panahon dati na marami mga naloloko dahil lang naman sa hindi kumikita. Kasi I highly believe, bugbog sarado talaga sa sipag kailangan talaga before. Pero nung online na po lahat, sobrang dali po. Even mga 1 month pa lang sa business, kaya na po agad kumita. So ito po yung pinaka-best time na kailangan nyo pong sumabay. Di ba? Lalo na po sa online ngayon. Again, ito po yung last message ko po sa lahat. They did not see the sleepless nights, the tears behind closed doors, the moment we questioned everything, but we keep on building as a family. And now this is a family business that stands not because it was easy, but because we refused to let their doubt define our story. So ito po yung pinanghahawakan po namin na even yung mga kulang sa tulog, yung mga, alam mo yung mga iyak, kasi alam mo yung mga pinagdadaanan, mga challenges, we keep on believing on ourselves hanggang sa kasama po namin dito or katuwang na namin dito, yung pamilya ko po talaga, na ginagawa po itong negosyo ito, na hindi po kami nagpapatinag. We refused or hindi po kami, hindi po kami naniniwala sa mga sinasabi ng mga ibang tao na para lang magduda kami na kaya ba talaga namin ito? Tama ba? Kasi maraming ibang tao na sasabihan ka na hindi mo kaya or sasabihin na hindi ka magiging successful dyan. Uto-uto ka lang. Tama ba? Alam mo yung mga ganong bagay na sinasabi? It's normal. Bakit? Normal lang naman na sabihin yun sa amin. Kasi bakit? Hindi naman nakapagtapos yung pag-aaral yung mga magulang ko. Di ba? Kung sasabihin din ng ibang tao sa inyo, di ba? Baka kasi alam na din nila. Kasi sino ka nang naman before? Estudyante ka? Baka bulak-bul ka. Kaya nasabi nila na uto-uto ka, manluloko ka lang dyan, may scam ka din dyan. Pero one thing for sure na hindi nila nakikita is yung mga taong nagdala sa'yo dito. Nakikita yung potential mo na kayang magbago yung buhay. You just need to decide kung sino ba yung side yung papakinggan mo. Yung negative po ba o yung positive? That choice is yours. Nasa iyo yung decision. Privilege sa mga mentors natin na magbigay ng privilege po sa akin dito, sa amin, upang makapag-share sa napakagandang story po. Diba? Kung paano ba nag-transform yung life po namin, kung paano ba na-convert yung negosyo po, someone na normal lang na pamilya hanggang sa na-convert into family business na po. So, ayan, thank you so much and hopefully nakapagbigay po ako ng inspiration po sa karamihan na nandito sa event po natin. Diba? And ipagpatuloy po natin ng negosyo po natin ito kasi sure ako, sa pag-continue natin sa negosyong ito, your life will never be the same again. Thank you so much everyone. Happy winning day ahead sa ating lahat and happy business day. And ibabalik ko na po sa napakalupit at napakapoging host po natin, Coach Jerome Claro. Yan. Back to you, host. Yes, all right. Thank you po, Mentor Dave, 'di ba? Sa napakalupit at napaka-inspiring na binahagi niyo po sa amin. Ayun, okay lang po ba sa mga andito, pasalamatan po natin si Mentor Dave. Ayan, 'di ba? Kasi I know for sure, sobrang daming nakarelate sa kwento niya. And sobrang dami ding na-inspired na, 'di ba? Masasabi niyo din talaga sa sarili. Kaya niyo din. And yun nga, di ba, sa mga OFW dito, kung may mga anak kayo na hindi naman nag-aaral, okay, nasa bahay lang, much better na i-recommend nyo po yan dito para maturuan dito sa academy natin. Para at least, di ba, kahit kabataan, marunong na din silang kumita sa sarili nilang mga paa. And ayan po, okay, pasalamatan nyo din po yung mga taong nagdala sa inyo dito sa event natin. Kasi, di ba, natapos nyo po talaga yung napakaganda at napakalupit na event natin ngayon. And 'di ba, before tayo magtatapos, 'di ba, gusto ko lang po na mag-open kami yung mga partners natin para